Hi guys, Pastor John Mel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Hallelujah. Excited po ba kayo makinig ng salita ng Panginoon? Pwedeng lumingon ka muna sa katabi mo. Ito mandatory to kasi kailangan nating gumalaw-galaw na mandatory. Lingon ka sa katabi mo at sabihin mo sa kanya, masaya ako ngayon kasi nandito ka. Dahil pamilya kita. We're family here sa Bethany. And ngayon po ay itutuloy natin ang ating series called Jesus Is. Napaka-timely nitong series na to dahil I know you're aware what's happening around and somehow parang nagagaslight ang mga Kristiyano, telling the truth, speaking the truth, and I believe this series ay gagamitin po ng Panginoon para talaga mas maging firm tayo. We have to, actually you don't have to fight for the truth because the truth will defend itself. But of course, God needs tellers. God needs messengers to speak about the truth, which is the Bible. Amen? Kaya yung Bible po na dinideklara natin ay hindi po yan gawa-gawa ng tao. This is actually the Word of God. In Latin, this is norma, norman, sine et normativa. This is the norm of norms. This is the ultimate standard of all philosophies, of all ideas, of all ideologies. Pag binangga mo yung isang idea, pag binangga mo yung isang ideolohiya, pag binangga mo yung isang filosofiya, ito ang sasagot kung tama or mali. Because this is the ultimate standard we have. That's why if you have Bible, you have the truth. This is the Word of God. Amen? So ngayon, ang kailangan natin ngayon ay hindi yung alamin kung anong, yes, we have to know the truth, but we need to speak up and raise our voices to speak what is true. Amen. 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 Great. Okay, tuloy po natin yung serye natin. Parang mahina yung amen natin. Naantok tayo dito. Okay? Ang ganda ng series natin dahil sinimulan po natin ito that Jesus is my friend. Tapos Jesus is grace. And then last week, Jesus is the truth. Jesus the way, the truth, and the life. And then ngayon po ay matindi yung pag-uusapan natin ngayon. But before that, speaking of pamilya, okay, naniniwala ba kayo na masaya ang pamilya ninyo? Sinong gusto magkaroon ng masayang pamilya? Sino masaya sa church na to dahil tinuturing yung pamilya tong church na to? I want to introduce to you my beautiful family. This is my family. At hindi ko nalagay dyan sila mama dahil wala kaming picture. Okay? Picture kami niyan soon. But here's my family, my first family, and then of course, my wife. Now, ang first family ko na ay yung, of course, si Ate Kina. At itong pamilya natin, I believe, next to Jesus, family is probably, for me, ewan ko sa inyo, but family is probably the greatest thing we can have on earth. Do you agree? Kasi ang unang institution na itinatag ng Panginoon ay pamilya. So I think, probably, family is the greatest thing we can have on earth. But, yes, itong maganda sa pamilya, the greatest thing about family is they're always there for you. Amen. Oh, dito mahina dito, okay? Even sa church, they're always there for you. But ironically, that is also the worst part. Because they're always there for you. Sino dito, gustong-gusto niya na ayaw siyang iwan ng, okay, magkakasama kami ng pamilya ko and nandun sila palagi sa tabi ko at na-appreciate ko yon. Sino na-appreciate yon? Okay? Sino yung hindi nakaka-appreciate naman din na, bakit naman sila lagi nandyan? That they're invading your privacy, or maybe parang yung isang manok na nga lang, last piece na nga lang, kakainin pa niya. Tapos lahat ng ginagawa mo, pinapakilaman niya, so hindi ka makapanligaw. Sino naman yung chat mo? Yes, the family is the greatest thing
The greatest thing about family is they're always there for you, but ironically, that is also the worst part. Nandyan sila palagi, yun ang problema. Yun din ang problema. Nakikialam, invading our privacy, kinakain yung pagkain natin, and minsan KJ. So, ultimately, family, or our biological family, or spiritual family, even the church, are not the ultimate key and source of happiness. Kasi minsan, merong kondisyon. So we have to go back sa original source ng happiness. Alam niyo bakit ko ginawang example ng pamilya? Because somehow, family is our soft spot. Tama ba? At madalas, ina-associate natin ang happiness at ang joy based sa pamilya natin. Hindi ko nilalahat, pero maraming tao ang binabase at ina-associate ang kanilang kaligayahan because of their family. Kung yung tatay ko lang talaga okay yung relasyon namin at hindi ako iniwan, successful sana ako eh. Or maybe, Lord, kung yung marriage ng nanay ko at tatay ko nagtugma talaga, baka sana nagsiserve din ako dyan sa church eh. Or yung mga kapatid ko, kasundo ko, baka ngayon ang ganda na ng business namin eh. You know, I made that as an example kasi somehow family is our soft spot and we associate our happiness based dun sa sitwasyon ng pamilya natin. And somehow we're blaming our family, we're blaming our siblings, we're blaming the relationship of our parents kung bakit hindi tayo successful at masaya ngayon. So basically, family is not the ultimate source of happiness. I said that kasi we do the same thing in other areas of life. Kung okay lang sana ang career ko, feeling ko, nagbibigay ako ng malaki sa BDC ngayon. Kung okay lang sana ang pamilya ko at marami kaming pera, siguro nakakapag-travel ako sa 200 different countries. Kung okay lang yung relationships namin, sana, even yung church, kung talagang inalagaan ako ng pastor dyan, talagang inalagaan ako ng leader ko dyan, baka nagsaserve pa rin ako hanggang ngayon. So sometimes, we're blaming people and we associate our happiness with these people. Lahat tayo gustong maging masaya, tama? Lahat tayo we chase and pursue joy and happiness. Hindi po masama yun, okay yun. But here's the thing. Our main issue is that we look for happiness in the wrong places. In the wrong community. In the wrong boxes. In the wrong institutions. That is the main issue. And ang anong result? We come up empty. Like Solomon, kilala niyo po ba si Solomon? Si Solomon ay isa sa pinakatanyag na hari nung panahon nila. Okay? Pag samasamahin niyo ang kayamanan ng buong mundo, siya pa rin ang pinakamayaman. Siguro kung may trillion siya. Marami siyang lupain, marami siyang golds, marami siyang guns, marami siyang horses, at pinakagusto ni, wag ko na sabihin, maraming girls. Nasa kanya siyang ultimate Daniel Padilla. Nasa kanya ng lahat. Pero, alam niyo, gumawa siya ng thesis about life. Alam niyo pangalan ng thesis? Ang title niya, Ecclesiastes. This is the thesis of life. Anong sabi niya? Lahat meron siya. Ginto, pera, political influence, daming babae, ang daming mga Diyos-Diyosan, and etc. Pero itong sabi niya, opening pa lang. Ano pa lang ito? Object of the, purpose of the study pa lang. Sabi niya, ito, meaningless. Sabi niya, palibas mo na. Okay. Meaningless. Says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. So guys, happiness is not about having things. Or positive thinking. Hindi pare, positive thinking lang.
nag-aaral ako ng psychology, dapat baguhin mo lang yung pananaw mo. You know, without Jesus, that won't, hindi mangyayari yun. I'm studying counseling. Minsan hindi masolusyonan ng mga psychologists kung bakit sila malungkot. Thank you so much. Bless ka ni Lord. But look at this. Happiness is not about having things. Alam niyo, nung pagka-graduate ko, akala ko, pag nag-graduate na ako ng pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Pero hindi pa pala. Nung nagka-work ako, ay hindi pa pala. At nung nagkaroon na ako ng pera, gusto kong ma-promote, ay hindi pa pala. Bumili ako ng mga marami kong sapatos kasi deprived ako nung bata ko, ay hindi pala. May bago kaming sasakyan, ay hindi pala. Meron kaming bagong laptop, pagkabukas mo, kinabukasan, parang wala lang, ay hindi pala. Nagkaroon ako ng asawa, yun pala. Ay, baka magalit siya. Okay. Baka pag sinabi kong hindi pala, delikado, di ba? But, you know, happiness is not about having things. Or positive thinking. Pare, positive lang. Sasaya ka, isipin mo wala kang sipon. Wala. Positive thinking lang, pre. Parcels can't make you happy. Wala akong pitatatamahan dito. Bagong sasakyan cannot make you happy. Sumasakit na yung ulo namin, kababayad. So dati kukunin yan. Pagpasa sa boards cannot make you happy after your boards. May problema ka, saan ka magtatrabaho, Jed? 2 years ka naghintay. Relationships cannot make you happy. Pag na-turn off ka sa paa niyang parang puro libag, ay, ayoko na. Ay, so ew. So, kape! Bukas, magkakape ka ulit. No. Without Jesus, it won't last. Here's a truth that could change your life. Here's the truth that can change your life. Real happiness can be discovered anywhere unless it starts with God. Lahat ng meron ka, baliwala kapag hindi una si Kristo. Kapag hindi una si Lord. Why I'm telling this? Naranasan ko yan eh. The John Milde experience, follow nyo. And, by the way, guys, speaking of happiness, you want a bold statement? Bold statement. Some of you, maybe hindi kayo mag-agree dito. Yes, family is a blessing. Sinimulan ko about family. Family is a blessing. But, family cannot give you true happiness. Even the church cannot. Even the church cannot. Kapag umaasa kayo sa pastor at umaasa kayo sa church na sila magbibigay ng happiness, tapos ka na. For sure, ikaw ang unang madi-discourage. Punta ako sa church para maging masaya. Delikado yun. Because true joy is not found in people or institutions, but in Jesus alone. Guys, remember this. The reason we're serving, not to gain joy. The reason we're going to church, not to gain joy. The reason we are having friends, not to gain joy, but because we already have joy in Christ. And church and family are the outlets where we express the joy coming from God. Bakit ako nakikipagkaibigan? Kasi yung joy na nakuha ko sa Panginoon, hindi ko ma-contain and I express it sa kanila as my outlet. Pero kung gagawin mo ang church para mag-serve ka, hindi ka tatagal. Lord, natutunan ko na ikaw ang kaligayahan ko. Natutunan ko na ikaw lahat ng reason kung bakit ako nabubuhay. At hindi ko ma-contain ito. So, my outlet is the church. My outlet is my family. My outlet is my friend. My outlet is my marriage. Jesus alone is the source of joy and happiness. And I want to establish that as our bedrock. Para mamaya, pag pre-reach natin 3 puntos, maintindihan po natin mabuti. That's why I want to bring you in this message.
Jesus is my joy. Huwag na natin pahirapan yung title. Diba? Kasi minsan, unique yan, nakakaiba yan eh. Joy lang naman yung gusto mong paratingin. Ito na, Jesus is my joy. Sabihin nyo nga, Jesus is my joy! Jesus is my joy! Yun, I like the accent. Hindi mo yung accent. You know what, guys? Real joy is different from happiness. Ang real joy po ay nanggagaling sa Panginoon, like what I've said. Ang happiness po ay nanggagaling sa happenings. Kapag wala na yung thrill, wala na yung na-unbox mo na yung pagkabili mo ng iPhone 17, lumabas na. Pagka-unbox mo, bukas pag nabagsak yan, kasi tapos na yung happening. Na-unbox mo na. Pero yung joy, kahit wala kang iPhone 17, hindi ko naman sinasabing huwag kang magkaroon ng iPhone 17, maganda yun kasi gusto ko rin eh. Di ba? Pero kahit wala kang iPhone 17, ako nga yung cellphone ko eh. First time namin bumili ni Doc Josh ng brand new phone. 9 years ago. iPhone 10. Ngayon, yun pa rin yung gamit ko. Masaya ako. Sino dito naka-iPhone? So, hindi kayo naka-iPhone? O naka-Oppo? Or Redmi? Or no matter kung ano man meron ka, masaya ka kasi ang joy mo ay nasa Panginoon. Wala sa material na bagay. True joy is not found in things, but in person named Jesus. And I want you to get the big idea that Jesus is not just the giver of joy. He is joy. He is the joy. Amen? So, point number 1. Ready na ba kayo? So, introduction lang yun. Okay, ito na. True joy is found in Jesus. Ang babaw ng natin ngayon, ha? Ang babaw ng mga points natin ngayon. True joy is found in Jesus. Palalimin na lang natin sa mga sub-points para maintindihan natin. True joy is found in Jesus. Now, I want you to open your Bible sa Luke chapter 2. At pag binuksan niyo po ang Luke chapter 2, alam ko familiar kayo dito. Dahil ito yung ginagamit natin madalas, lalo na ngayon we're celebrating Christmas already. Kasi 4 months tayo nagse-celebrate ng Christmas. Pag sa Pilipinas, September pa lang, Christmas na. Okay? Luke chapter 2. Hindi natin babasahin yan, but kung makikita nyo po dito, yung title niyan, makikita ba ito sa online? The Birth of Jesus Christ. The Birth of Jesus Christ. Most of the time, parang, pag binabasa natin to at pinipreach natin to, pang Christmas lang. Kasi nga, pinanganak si Jesus Christ, and then sa sabsaban, tapos binalita ng angel sa mga shepherds, dumating na yung tagapagligtas natin. Yun nangyari dito. Nagpadala ang Panginoon ng angel, hindi pinangalanan yung angel. Siguro ang pangalan ng angel ay Gerald, okay? Pero hinerald niya, Gerald, yung good news. The good news was, pinanganak na yung Savior natin, ng pangalan ay si Jesus Christ. So to get the whole picture, may isang angel, pinadala ng Panginoon, pumunta siya doon sa mga shepherds, at sabi nga sa mga shepherds, what's up guys? Pinanganak na yung Savior natin. So ngayon, I want to read Luke chapter 2 verse 10. Sabi dito, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy. Sabi niyo nga, great joy. For all the people. So ulitin ko yung kwento, God sent an angel at sinabi doon sa mga shepherds, sabi niya, dumating na po yung Savior natin, tagapagligtas ng sanlibutan, and that will cause great joy for all the people. Now, I want you to underline that word, or naka-underline na dyan, sabi yan, is good news. In Greek, ang ibig sabihin ng good news is evangelion. Or in other term is gospel. Or preach. So ibig sabihin, yung good news nito is evangelion. This is about preaching the good news and the gospel. And that good news is Jesus Christ. Okay? Now, kaya di ba sa mga campuses nag-evangelize tayo? Aware ba kayo doon? We do evangelism sa mga campuses. Tapos, evangelize tayo, Ate Carla.
Preach natin yung good news, preach natin yung gospel, and etc. And then, sabi dito, that will cause great joy for all the people. Sabi nyo nga, joy. Joy in Greek is chara or chara. Okay? Kasi ang New Testament ay originally sinulat siya sa Greek. So, ibig sabihin ng joy in Greek meaning chara. Chara is the emotion of great happiness and pleasure. So, chara is malapit sa word na charis, meaning grace. Kaya pag tumatawa ka, kapag masaya ka, ang tawag dyan is grace. Kasi hindi lahat ng tao ay marunong tumawa at masaya. Now, I want to establish this. Yung angel, kinausap yung mga shepherd, sabi, guys, itong tagapagligtas natin dumating na. And then sabi diba, the angel said to them, do not be afraid. I bring the good news, which is Jesus, that will cause great joy for all the people. And I want to establish this, that Jesus and joy are always a package deal. Hindi ka pwedeng, oy, I have Jesus, pero malungkot ako. Hindi pwedeng paghiwalayin si Jesus at ang kaligayahan. Kaya kapag may Jesus ka sa buhay mo, kapag may Kristo ka sa buhay mo, I expect that you're happy. I expect that you are joyful. At hindi ko rin pwedeng sabihin na masaya ako pero wala akong Jesus. I doubt kung talagang masaya ka. But I want you to know this, and I want to establish this, that Jesus and joy are always a package deal. Remember, Jesus is grace. Nag-incarnate si Jesus. Diyos, naging tao, He is grace. And now, Jesus brings joy. So you cannot really separate that. And by the way, sabi dito, great joy. Jesus and joy are always a package deal, and joy is not an accessory. It's a package deal with the gospel. Alam nyo guys, pag naintindihan nyo yung gospel, may intindihan nyo kung bakit masaya yung mga taong Kristiyano o mga Kristiyano. Because joy is not an accessory, it's a package deal with the gospel. And this is not an average joy or happiness. It is great joy. Hindi sinabi ditong average joy, kundi great joy. John 15:11, look at this. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Yung ginamit na joy dito is same. Kanina, kara. That your joy may be full. Dahil hindi lahat ng joy ay buo at puno. Kaya bakit ka nagdadagdag ng iba-ibang relationships? Kasi parang may emptiness sa puso mo na akala mo mafe-feelan yon kapag mas madami kang kachat. Pero sa totoo lang, mas sumakit ang ulo mo kasi ang dami mong i-maintain na mga tao. Pera. Sino dito nung nagkaroon ka ng 10,000, masayang-masaya ka? Pero hindi tumagal yung saya mo. Kasi alam mo, mauubos bukas yun. Achievements. Sino dito? For sure, Ate Carla, naranasan mo din ito. After mo mag-graduate ka ng masteral degree mo sa agriculture, parang, ito na yun. For sure. Ito na yun. After 5 minutes, lumuhod kami. Meron na akong plaka. Meron na akong certificate. Ito na yun, Lord. And then gusto mo na naman patunayan yung sarili mo, magdo-doctorate ako. Ngayon, after mo ng doctorate, mas gusto mo nang patunayan yung sarili mo sa mga kapitbahay ninyo. Nasaan kayo nung humihingi ako ng malunggay? Di ba? Malunggay lang, hindi niyo pa ako napagbigyan, magdo-doctorate ako! Bakit? Gusto mong patunayan lagi yung sarili mo. Ngayon, walang hanggang pagpapatunay at validation ang hinahanap mo. But Jesus said, these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Remember this, you'll never find true happiness in anything,
kung hindi muna kay Lord. Kaya sabi ni David sa kanyang miktam, sa Psalm 16:11, sabi niya dito, "You made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." This is a miktam of David. Ibig sabihin ng miktam, ito ay isang pagtitiwala at security kay Lord. Sabi ni David kay Lord, "Lord, you are my portion." Ibig sabihin, Lord, you are enough. Lord, you are my inheritance. Lord, you are my refuge. You are my safe space, Lord. I don't trust in any idols because they fade, but Lord, I trust you because you don't change. Kaya kung babasahin nyo yung verse 9 hanggang 11, nakatingin si David, Lord, itong buhay na to, parang excited na ako, matapos itong buhay na to, and I want to be with you. Yung tinatawag na Shekinah glory. The relationship. I want to be with you forever, with your eternal presence. Grabe itong psalm na to. Because you want eternal pleasures? You want eternal pleasures? Makikita lang natin yun doon sa eternal satisfaction na ang Panginoon lamang ang pwede magbigay. Yes, we can take on a vacation for 3 days. After that, balik trabaho, balik na naman Monday. But you want to experience that eternal pleasure, go to the presence of God. Gen Zs and millennials, remember this, joy is not what you feel. It's who you have. It's Jesus. Madalas sinasabi po natin, di ba, wala nang lahat, wag lang ang ikaw. Ayun, nawala, di ba? Because that person is your joy. Same with Jesus. Di ba? Alam niyo po, the world gives us thrills. Alam niyo, mga tao ngayon ang hilig sa thrill. Hindi ko alam bakit. Pare, may thrill ngayon. May bago ngayon, mag-bungee jumping tayo. Ang taas, talon tayo. Excited ka. Ngayon, may bagong iPhone 7. Oh, titrill ako. Pag meron ako nito, ako ang unang magkakaroon ng ganito sa klase. Ako ang pinakasikat. But after that feelings come and go. But remember, this person that you have, Jesus, doesn't leave you nor forsake you. He doesn't change. He does not change. He never leaves you nor forsake you. He's not just the true joy. Ito maganda sa Panginoon natin. He shares His joy with us. Alam niyo po, kanina sabi ko, Jesus is joy. He's not just the source or joy giver. He is the joy mismo. But the good thing about our Jesus, our God, is He shares His joy with us. Alam niyo po, aminin man natin sa hindi, for sure iniisip niyo to kasi ang lungkot ninyo eh. Hindi kayo tumatawa. Namatayan ba kayo? Of course, di ko alam pinagdadaanan nyo, no? Minsan po, may mga tao na hindi naiintindihan, paano nagja-jive si God? At saka yung fun. Paano magja-jive God? Di ba spiritual yun? Di ba reverend yun? Nakakatakot yun. Just yun. Tsaka baka magalit sa akin si God. Ako rin mismo eh. Dati, nung una akong nagpastoro, una akong nag full-time worker, seryoso ako. Seryoso tayo. At hindi ko ma-imagine paano nag-jive yung si God at saka yung fun. Hindi pag God, di ba holy to? Di ba reverend siya? Dapat walang fun, walang tatawa. Pag nasa meeting, bawal tumawa. Akala natin, ito sa totoo, aminin natin, sino dito aamin, na akala natin ang religion at ang fun ay mortal na magkaaway.
Di ba? Kaya nga pag yung Semana Santa, sabihin ng mga lolo't lola nyo, walang tatawa. Walang maliligo. Walang maghuhukay, matatamaan yung ulo ni Jesus. Bawal kumain ng karne. Bawal magkasugat, Danny. Walang nagpapagaling pa tayong Jesus. Seryoso masyado. Akala natin si God Killjoy. Men! Akala natin si Jesus parang Grinch. Alam niyo yung The Grinch? Ayaw ng Pasko, pag nakikita niya masaya yung mga tao. Showstopper, tigil! Dapat seryoso lang tayo. Kasi maka-Diyos tayo. Kung ganyan ang religion nyo, ayoko dyan. Kasi yung Diyos na sinasamba ko, masayahin eh. Si God, hindi siya antithesis ng happiness. Hindi siya antithesis ng joy. He is joy. Tapos sasabihin mo, pare, bawal yan. Ang daming bawal. Bawal ang beans, bawal ang pork. Dinuguan. But always remember this. God invented happiness. He invented, siyang may pasimuno niyan. Pastor, paano mo nasabi? Papatunayan ko. Okay, ready na kayo? God invented happiness. Paano natin malalaman na siya nag-invent ng happiness? Inimbento niya at create niya ang pets at saka mga animals. Yung hawak namin, hindi yung katabi ko okay? I love you. Clarify. Diba? O, kita nyo to. Alam nyo talaga minsan, excited kami umuwi ng wife ko. Pinakain mo na ba yung mga nasa labas mong pusa? Kasi mga pusa ko nasa loob eh. Tsaka nila nuggets, Doc. Mga paborito ko si mga pusa ko, Doc. Pinakain mo na ba yung mga pusa mo? Hindi, excited kami umuwi kasi, paano yan? Aalis tayo. 3 days, wala tayo sino magpapakain sa pusa. And every time na umuwi kami ng wife, ang saya. Talagang kikili-kili lang. Parang nate-therapy kami. Yung stress ko nababawasan ng 25%. Pag ginawakan ko yung pusa ko, tapos kasi yung isang stray cat doon sa amin, kumikis-kis-kis-kis dito. Biro lang. Pero nakakatuwa. Hindi, si Don pangalan nun eh. Yung isa kasi si Bren, pinakalan ko kay Brennan yung tsaka kay Don. Kasi lagi sila natutulog dati doon ako. Ikaw, si Ren ngayon, palaboy na, nandun sa koral. Ewan ko na. Buti na lang yung totoong Bren, hindi. Ay, mabait siya. Pero si Don, kumikis-kis-kis dito, parang, ang takatawa. May humor si Lord eh. He created the animals and pets. Aso. Diba? Aso. Sino dito may aso tapos namatay? Okay? Huwag na kayo mag-alaga, okay? Ito pinakamasarap. Itong pinakamaganda. Inimbento ni Lord. Next, ang pagkain. Guys, ito, tatapatin ko kayo. Pag lahat ng pagkain, walang lasa, ang boring. Tapos, puro Quaker Oats. Puro, damo? Damo? Hindi. Nag-invento si Lord ng Samji, milk tea, kare-kare, crispy ulo, kape. Ano pa yung mga paborito nyo? Okra, matcha. Ayaw niyo yun, di ba? Chicken Joy, Jolly Spaghetti. Imagine nyo, kung si Lord, dahil seryoso ako, dapat lahat tayo pare-pares ang kakainin. Quaker Oats lahat. Boring. Ang boring. Lasang doorknob. Lasang karton. Di ba? Pero si Lord, binigyan niya tayo ng pagkain hindi lang for fuel, but full of flavor. Kaya pag kinain mo, sarap. Kahit walang palaman. Music, sports, and nature. Imagine nyo kung walang music.
Aatan ka ng kasal, oh. Nung umatan kami ng kasal ninyo, Ate Shella, tsaka Kuya Wendell, ang saya kasi may music, kumakanta si Eloy. Imagine nyo walang music. Lalakad ka sa aisle. Pare, ikaw na daw. Ako na ba? Sige, ako na. Boring! Manonood ka ng mga movie, walang dagundong. Nag-iiyakan na sila. Boring. But God invented music. He has humor. He created nature. Sino ito mahilig sa Mother Earth? Nature. Di ba? Kulang na lang gusto mong maging ermitanyo. Dito na ako. Ikaw yung maging ka na. Unang Tarzan or unang tao sa Sino bang unang tao? Si Lucy ba? Si Lucy. Oh, si Lucy. Lucifer. Ano pa? Sports. Dito pag si Kuya Romel, pag nag-mentoring tayo, malungkot siya eh. Guys, basketball tayo. Saan, pastor? Si Kuya Romel, nandiyan ba siya? Di ba kasi, it gives yung passion natin eh. Di ba? God invented, 5 senses. Makita mo. Next. Hindi, relationships muna, tsaka friends. Tignan mo yung katabi mo. Create ng Panginoon yan. Nagdadala ng kape sa inyo yan. Mamaya ako, baka dalan nyo rin. Di ba? Baka lang, baka naman. Di ba? Kaya, natuwang-tuwa ba kayo sa mga friends ninyo? Create ni Lord yan. Hindi yan, nagsalpukan yung mga molecule, tapos may friends. Hindi. Create ni Lord yan. Imagine mo kung nagsalpukan ng yung mga molecules. Baka tenga niya nandito. Di ba? Bibig niya nandito. Or ilong niya nandito. Hindi ganon. Create ni Lord yan. God invented happiness. Napuprove ko na. Ito pa. 5 senses. Pakita mo. Pakita mo yung mga dalawang pogi natin. Dalawang pogi yan. Imagine mo walang ilong si Lorden. Paano niya amuyin yung Samji? Papakinggan lang niya, ano kayong amoy nitong Samji? Or kaya wala kang tenga. Di ba? Or wala kang mata, lungkot. Binigyan tayo ni Lord ng 5 senses. So we can feel, we can smell, we can see, we can hear. God gave us 5 senses. Pero yung iba dito, walang common sense. Use your senses. Tignan mo yung katabi mo. Pogi. Di ba? Parang na-blush ka. Anak ng Diyos yan. Di ba? Kasi we are created in His own image. Ang ganda. Pero hindi yung mukha, yung character yun. Okay, baka ma-misquote nyo ako at ma-miscontext tayo. Ito ang pinakamaganda. God invented marriage. Practice lang. Di ba? Practice lang. God invented marriage. Sino dito gustong ikasal? Wag sa mga wag sa mga plancha. Sabi mo nagpapakasal kay plancha ko. God invented marriage. Practice lang, Ate Carla, tsaka Kuya Jet. Kasi soon. Imagine nyo kapag wala kang asawa, ang lungkot. Diba? Though yung iba may mga gift of celibacy, pero ang saya pag may asawa. Diba? Pinakakasalan ang jowa. Amen? Si Lord ang nagpauso ng marriage. Hindi to gawa-gawa ni bishop or ni mayor. Alam nyo kung bakit? Tingnan nyo to Ang saya may asawa, tignan nyo to. Proverbs 18:22. He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Kaya, pag nakapangasawa ka ng mabait, favor from the Lord. Kapag nakapangasawa ka ng rapper, ano yun? Papatunayan ko sa inyo kung bakit masaya mag-asawa.
Masaya ka ba sa marriage natin? Okay pa? Susunod na kayo. Okay. O yung mga patingin-tingin dyan, ha? Kasalan nyo na yan. Papakita ko sa inyo kung bakit masaya ang marriage. Okay? Tingnan ito si Ninong Aquino. Pakita mo si Ninong. Yun. Mag-isa lang siya, nakasimangot. Pakita mo yung next. Yung simangot. Oh, simangot. Bad trip. Pero nung katabi na niya ngayon at natagpuan niya si Cory, tingnan mo. Oh, nakangiti na! Kaya, no wonder kung bakit malungkot yung katabi ninyo. Wala pang asawa yan. Wala pang asawa yan. Hindi nyo pa ginagawa yung inimbento ni Lord. Di ba? Naka-smile. O, tignan yung 1,000. Nakaseryoso sila kasi hindi nila asawa yung katabi nila. Hindi ko nalagay dyan eh. Di ba? Pero ito, magkatabi, masaya. Kaya ako, pag may katabing natutulog, masaya. Amen. Pakasalan mo yan, jowa mo. Di ba? Naghihintay na yan. Also, God invented laughter. Okay, move on na tayo? Move on na tayo? Okay, next na tayo? Okay. Ang dami nyo natututunan dito. Ha? Oh, God invented laughter. Imagine nyo, walang ngumingiti or tumatawa. O ngayon, tumatawa kayo. Napapasaya ba kayo ngayon? God invented that. Ako, minsan, trinay ko yung pekein yung sarili ko. Minsan kasi, niloloko ko yung sarili ko. Ngayon, papakita kong seryoso ako. Sa meeting, seryoso ako, hindi ako tatawa. Mamaya hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya magseryoso-seryosohan. Kasi hindi yun yung puso ko eh. Kaya yung mga hindi ngumingiting nagsiseryoso-seryoso para pakitang respetuhin sila, niloloko nila yung sarili nila. Because God invented laughter. Proverbs 17:22, tignan niyo po to. A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Kasi kapag malungkot ka, at sobrang seryoso at mapag-isip ka, praning ka, stress ka, at naa-anxious ka. Di ba? But when you are laughing, nakakalimutan mo yung problema mo. And in fact, medically speaking, when you're laughing, when you're happy and when you're joyful, it releases or it lowers yung tinatawag nating cortisol or yung toxic stress. So ngayon, pag tumatawa ka pala, your body releases a natural medicine called endorphins or dopamine. Ang tawag sa mga ito is yung feel-good chemical. Kaya pag tumatawa ka, ang saya. Lagi kang nakasimangot. Pag nakasalubong ko sa koridor, mapangmata. Di ba? Ano yun? Gusto ko minsan, pag nakita ko kayo nakasimangot sa koridor, tatanungin ko kayo, nasa iyo ba si Lord? Kapag malungkot ka or anxious ka, tignan ninyo, ito pa, ang nangyayari, pag malungkot ka or anxious ka, biglang payat. Di kumakain. Meron din naman yung biglang taba. Tignan mo yung katabi mo, biglang taba ba? Talagang mapayat na si Michael, di ba? Minsan, pag nag-uusap kami magkakaibigan, pamilya, lalo na yung asawa ko, kasi ako mahilig ako sa pagkain eh. At ini-enjoy ko talaga yung pagkain. Siya, medyo health conscious siya eh. Joms, taba na naman yan. Ganon. Bibigyan ko siya ng bars. Anong gusto mo? Healthy ako, masaya ako. Kasi ganito yan. Ganito lang yung idea ko dito, baby. Sabi ko. Kumain ka ng dahon. At saka Quaker Oats. Okay, kumain ka ng dahon at saka Quaker Oats. Masaya ka? Hindi ka masaya. Sige, healthy ako, pero hindi ako masaya.
Para akong baka. Ano ko, kambing? Araw-araw. Pero pag kumain ako ng crispy pata, masaya ako. At dahil masaya ako, yung hormones ko masaya. Posibilidad na humaba din yung buhay ko kasi masaya ako. Oh. Di ba? Kumain ka ng ikaw nice, kain ka maghapon, kangkong. Susunod doon, galunggong. Hindi naman yun. Okra, paborito yung okra. Pero everyday ganun kinakain mo, hindi ka masaya. At sa sobrang hindi mo masaya, malungkot ka, ito na naman. Baka maaring mapadali ang buhay mo. Pero kapag kumain ka ng masaya, wow, sarap, busog ako. Masaya yung hormones mo. It releases endorphins and dopamine. Maaring hahaba yung buhay mo. Sabi ko lang yun hindi naman ako eksperto, no? Pero yun lang ang ko, I'll enjoy it. Pero of course, you have to, balance it. Pag yung nag-aatalo lang kami sa pagkain, pag sumusobra na ako. But, here's the point, guys. Here's the point. Jesus is happy! He laughed. He told jokes, not true jokes. Jesus has vibrant spirit. Kaya ewan ko ba sa mga pintor na nagpinta sa mukha ni Jesus kung bakit ganito? Tignan ninyo. Mukhang stress si Jesus. Tignan ninyo. Ito. Mukhang hindi pa natutulog si Jesus dyan Meron namang iba ganito. Next. Tignan nyo. Nakakatakot. Anak, ano yan? Wag naman ganon. Hindi ba pwedeng ganito si Jesus kasaya? Bakit ang picture natin kay Jesus malungkot? At seryoso? Jesus is vibrant. Alam nyo kung bakit? One example. Gustong-gusto siya ng mga bata. Basahin natin Mark 10:13-14. Basa. One day, some parents brought their children to Lorden. Di ba? Jesus pala. So he could touch and bless them, but the disciples scolded. Tignan niyo yung mga disciples. Ang sungit. For bothering him. When Jesus saw that was happening, he was angry with his disciples. He said to them, "Let the children come to me. Don't stop them, for the kingdom of God belongs to those who are like these children." Ma'am Rain, Lorden, for sure, alam niyo ang nature ng mga bata. Ang mga bata, ayaw na ayaw nila ng mga masusungit. Yung mga nanlalaki ng mata, tumigil ka na dyan. Tumigil ka, kukurutin kita. Di ba sila, Ma'am Rain, minsan nakikinig ako sa kanila. Tumigil ka na dyan, tweng. Tumigil ka na dyan, tweng. Kali, tumigil ka dyan. Ayaw ng mga bata ng ganon. Gusto ng mga bata, ayaw nila ng mga creepy na mga teachers, tama? Ayaw nila ng parang mga scary clowns na mga tao. Hindi intimidating. Pero bakit yung mga bata, even the parents, sila pa mismo nagdala? Why? Because Jesus is vibrant. Jesus has humor. Jesus is happy. Jesus is joyful. Amen. Kaya ewan ko, bakit yung mga Kristiyano masyadong seryoso? Yung pag nag-joke lang si pastor, grabe, hindi sila spiritual, no? Glory to you, holy. But look at this. We have to balance it. Jesus is happy, yes. Jesus is joyful. Jesus is vibrant. But Hebrews 1:9, look at this. Hebrews 1:9. Sabi po dito, you have love righteousness. Okay? You have love righteousness. This is referring to Jesus. And hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you above your companions with the oil of joy. Si Jesus masaya. Si Jesus happy. Pero ayaw niya ng wickedness. Here's the thing. Pwede palang maging masaya nang hindi nagkakasala. Pwede palang maging masaya nang hindi nangongompromise ng wickedness. Baka ma-misquote nyo ko, dapat happy-happy lang tayo, magbiruan tayo every day. No. Because our God, the one we imitate, is righteous. He loves righteousness.
In fact, God has anointed Jesus with the oil of joy. During their time, sa ancient time, kapag ina-anointan ka ng oil, it's a sign of authority, it's a sign of gladness, it's a sign of festivity and divine approval. So, in-anointan ng Panginoon ng oil of joy. At sabi dito, beyond your companions. Ibig sabihin, si Jesus ay ang pinaka lagpas pa sa mga angels, sa mga kings, sa mga prophets, sa mga institutions, sa kahit sinong teacher. He's joyful above and among this people. Now, here's the point. Kung si Jesus ay ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa because He loves righteousness, dapat hindi tayo malungkot na sumunod sa Kanya dahil yung sinusunod natin ay masayang Diyos. Ngayon, tanungin niyo yung sarili niyo, masaya ba ako? Yung sinusunod po nating Diyos ay masiyahin, hindi po malungkutin. Siyang pinakamasayang tao sa balat ng lupa nung nandito siya. Of course, He is God, no? Alam niyo ang tunay na killjoy? Gusto niyo malaman yung tunay na killjoy? Nandiyan pa ba kayo? Yes. Tapigin mo, gusto mo malaman yung killjoy? Ha? Ikaw, Debbie lang. Okay. Alam niyo ang tunay na killjoy? Alam niyo ba yung kwento ng Luke chapter 15? Prodigal son? Alam niyo yung kwentong yon? May isang tatay, tapos lumayas yung bunsong anak niya, kinuha yung mana, tapos he squandered his money, and then ng babae, nag-chicks, nag-bar, inubos yung pera, tapos may isang, yung kuya naman niya, galit na galit nung bumalik na siya, etc. Ito ang tunay na killjoy. Tingnan niyo to. Ito ang tunay na killjoy. True killjoy is this: sin and disobedience. Remember yung younger son? Akala niya, the bunso thought, na kung lalayo ako sa tatay ko at sa boundary ng tatay ko, mas magiging masaya ako. May mga ganyan tayo mga notions eh. Pag hindi kasama si pastor, mas masaya tayo kasi makakapagligawan tayo. Pag hindi natin kasama yung nanay tatay natin, atin ito, moment natin ito. But look at this verse. Luke 15:13-14. He wasted all his money in wild living and he began to starve. Akala niya, joy is equals freedom from the Father. Pero ang ending, anong nangyari? Naubos ang kanyang mana. Nagutom, puno ng kalungkutan, at nakita niya yung sarili niya kumakain kasama ng mga baboy. Kami, pag lumalabas kami ng ibang bansa, nung college kami ni Doc Josh, lagi kami nakadikit kay Mami. Kasi pagkatabi namin si Mami, siya yung tagabayad. Ngayon, paghihiwalay kami nun, Jebby, wala kaming pera. Kaya ang technique namin, dikit lang tayo kay Mami. Mamaya-maya, meron na kaming bagong sapatos. Turo mo lang, anak, ako magbabayad. May mga kaisipan po kasi tayo, na akala natin kapag nagsolo na tayo, mas gagandang buhay natin. May kaisipan tayo na pag lumayo ako dyan sa pamilyang yan, or sa church na yan, or sa grupo na yan, magagawa ko lahat ng gusto ko. Pero nagkakamali ka. Says here, sin looks fun at first, but it kills real joy. Like what the younger son did. Second killjoy is this: pride and bitterness. May kilala ba kayong ganyan? Sa ibang church? Hindi kayo to. Amen? Hindi ka to. Sabi mo sa katabi, hindi ka to. Oh, di ba? Ang hina. Di ba? Tignan niyo itong hindi lumayas itong elder. Itong eldest son, itong elder son. Siya nagbabantay ng mga kambing nila, siya nagpapastol ng mga matatabang guya nila, mga cows nila, mga baka nila. Actually, kung ano meron yung tatay, meron din siya. Pero tignan nyo itong older son.
Punong-puno ng pride at bitterness. Sabi dito, Luke 15:28, the older brother was angry and wouldn't go in. His father came out and begged him. Ang nangyari kasi dito, bumalik ulit yung naglayas na kapatid niya. Niyakap ng tatay, pinagpa-party. Tama ba yun? Pinag-party ng kanyang tatay. Magpapatay ka ng matabang guya at pakakaingat. Binigyan ng robe, binigyan ng singsing, binigyan ng sandals, binigyan ng kung ano-ano. And then, sabi nung older son, ayokong pumasok. May kakilala ba tayong ganyan? Nasa loob siya ng pamilya, pero punong-puno ng pride at bitterness. At siyang nagiging dahilan kung bakit hindi masaya ang isang pamilya. Pwede pala yun, no? Nasa isang pamilya ka, or nasa isang lugar ka, pero hindi ka masayang kasama sila. Look at this. Pride makes you miss the party even when you're already inside the house. Nandyan physically, pero ang puso niya puno ng pride and self-righteousness. That is true killjoy. Pero makikita natin dito, the father, ganda. The joy ganador. Siya yung ganador, siya yung initiator ng joy. For the younger son, sabi na, nung pagkatapos maglayas, tapos bumalik yung bunsong anak. Sabi ni Luke 15:22-24, quick! Bring the best robe. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. For the older son naman, Luke 15:28-32, his father came and begged him. Sige na, attend ka na dito sa party ng kapatid mo kasi bumalik na siya, natagpuan siya ulit at buhay siya. The father was begging. Sabi niya, we had to celebrate and be glad. Look at this. The father is the one who always initiates joy and celebration. Makikita natin dito mga kapatid, God is not a party stopper. He initiates celebration. He initiates joy. He initiates gladness. He's the source of every true party. Remember this, Jesus is not a killjoy. He is the source of joy. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Sabay-sabay. Palakpakan natin ang Panginoon. Are you still there? Pwede bang patayuin ko na kayo? May isa pa akong point, pero gusto ko kayong patayuin na ngayon. At magtatapos na ako ngayon. Okay? May isa pa akong point, but I won't preach it anymore. I think that's enough. At tulungan ako dito ng worship team, the Avengers. Samahan ako ng the Avengers dito. Sino dito blessed sa preaching natin ngayon? At na-realize na ang Panginoon pala ay masayahin. At dahil masayahin ang Diyos natin, I will also be happy and be joyful. Pwede mo na bang lagyan ng... Lagyan mo na ng... Yan, para okay na tayo. Praise God. Pwede bang minsan palakpakan natin si Lord? Nakaka-bless yung word ng Panginoon. And for sure, hindi lang kayo natuwa, but you realize that God is happy. God is joyful. He invented happiness. He wants you to be happy. He wants you to be joyful, like Jesus. Okay. I want to read this verse as we end. Can you show the last point? Kasi maganda sa Panginoon natin. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. And I want to read this verse. I know you're familiar with this verse. In Nehemiah chapter 8, verse 10, then he said to them, go your way, eat the fat and drink sweet wine, and send portions to anyone who has nothing ready, for this day is holy to our Lord, and do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. Let me explain this.
habang nagmo-moment tayo kay Lord. Tingnan nyo to. Itong story na to, ito yung time na ang mga Hudyo ay pinalaya na as captives ng Babylon. Ito yung Jeremiah 29:11. Remember, 70 years silang captives, tapos ngayon lumaya na sila. Pero, nung nakalaya sila, they just found out na yung wall of Jerusalem ay bumagsak. Ang walls kasi, during their time, yun ang nagsisignify ng kanilang dignity, security, and unity. So ngayon, may isang leader ng pangalan ay si Nehemiah. Nilid niya yung mga tropa niya, sabi niya, okay guys, we will build the walls in 52 days. At sa madaling salita, nangyari, building their walls. Ngayon, nagpulong-pulong sila and they're reestablishing their identity na anak sila ng Panginoon. Ngayon, binasa ni Ezra, the priest, the prophet, binasa ni Ezra, sabi niya, okay, this one, itong verse 8, of chapter 8 and verse 10, binasa niya yung law sa mga tao, at ngayon umiiyak yung mga Hudyo. Umiiyak yung mga Jews, nagmo-mourn sila. At sabi ni Ezra, at saka si Nehemiah, at saka ng mga Levites, ng mga priests, huwag kayong malungkot. Huwag kayong malungkot, huwag kayong mag-mourn. Dahil ang kalakasan ninyo ay ang kaligayahan ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Nung nire-restore ng Panginoon ang mga Hudyo, parang na-convict sila. Dapat malungkot kami. Dapat mag-mourn kami. Pero sabi nila Ezra at Nehemiah, huwag kayo malungkot. Huwag kayo malungkot. What's the point here? The point here is this. Masayang nire-restore ni Lord ang kanyang mga anak. If you failed before, nagkamali ka before, don't be guilty. Don't be ashamed. Because the Lord, it says here, the joy of the Lord is your strength. God is restoring your heart. At habang nire-restore ni Lord ang puso mo ngayon, at isipan mo at ang buhay mo ngayon, masaya siyang ginagawa yon. Marami sa atin dito, dapat pag ma-restore ako, dapat magpakatarya pa ako, umiyak ako ng dugo, dapat ma-experience ko din yung naranasan na Jesus na magkaroon ng hematohidrosis, dapat magpawis ako ng dugo. No. Masaya kang nire-restore ng Panginoon. Amen? Amen. That's why Nehemiah chapter 8 verse 10, sabi dito, and do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. At itong joy na to ay hindi po ako nagpo-promote ng fake joy. Because remember this, the joy of the Lord is authentic. The joy of the Lord is authentic. Pag uwi mo dito, kung gaano ka kasaya kanina, ganun ka din sa bahay ninyo. Kung gaano ka kasaya sa bahay ninyo, ganun ka din kasaya sa church, sa campus ninyo, at sa trabaho ninyo. Why? Because true joy is authentic. And as I end, look at this. The gospel, alam ko makaka-relate kayo. The gospel is like a happy meal. There's free joy inside. And I'm loving it. You just have to open and read and know the source of your joy. And that is Christ. That's why, here is my call to response sa bawat isa. Sino dito Kristiyano na? Sino dito masaya naglilingkod sa Panginoon? This is my word to you. Stop living like joyless believers. Live in the joy of the gospel. Ang mga tunay na Kristiyano ay masaya. Amen? Pwede bang akbayan mo yung katabi mo ngayon? Akbayan mo, sabi mo sa kanya, be happy, be joyful, because you are a Christian. The Lord is with you. Amen? Kaya ngayon, bakit hindi tayo sumiyaw, sumigaw, at kumanta, at magpuri sa Panginoon? Dahil ang Diyos natin ay buhay! Ang Diyos natin ay masaya! Kaya ang mga Kristiyano na masaya maglilingkod, masaya magpupuri,
at masayang awit. Are you ready? Are you ready? Let's go!